Alright, welcome to Lead Spark and welcome to Season 2. At we are back, syempre, andito pa rin ang yours truly, RJ. And then dito si... Hello, Koy. And syempre ang ating mentor. Yeah. Rob Guevara. So, again, I'm really excited kasi dito sa season na to, we're about to explore different contents, no? Para syempre mas ma-explore natin, matutunan natin ang leadership. And isa sa mga balak namin gawin, actually sa gagawin natin sa episode na to is mag-review ng mga books at marami pa kaming in store for you guys. Pero syempre, we don't want to spoil yung mga gagawin namin. Pero for this episode, no, di-discuss natin, ipag-uusapan natin ano ba yung meron sa five levels of leadership by John Maxwell. So isa to sa mga ginagamit na books ng mga corporates, ng mga leaders na nagli-lead ng malalaking organizations, particularly churches, mga corporate companies, and talakayin natin, no, pag-usapan natin kung ano yung matututunan natin dito. Yeah, so, I think explain ko lang na yung hope namin is as we're learning from the book is that you guys are learning also with us. So parang nagbabatuhan lang tayo ng mga natutunan natin. Hopefully, while you're listening to this episode, nakuha mo na yung book. Hindi ka na nagbasa. Parang parang summary for you. Na hindi ka na nagbasa ng book pero naintindihan mo yung book. Kasi dinigest natin siya ng unti-unti. And actually, again, another way to support yung works ng mga magagaling na thought leaders and authors, no, ng mga leadership books, para syempre if hindi ka kontento sa narinig mo lang, you buy the book and ikaw mismo aralin mo man ang yung libro. Right? So wala bang PDF? May PDF. Bawal yun, guys. Bawal yun. Pero so yung 5 levels of leadership, sinulat siya ni John Maxwell. Actually, kung hindi nyo kilala si John Maxwell, pastor siya. Tama. And pastor ba siya? Ano ko pastor siya? Hindi ko alam. Hindi ako sure. May mga nabasa akong books na nagli-lead siya ng mga churches. Pero sikat siya sa mga leadership books. So, nandyan ang 21 laws of irrefutable laws of leadership. Ano ba yun? Yung 7... Hindi ko alam. Hindi ba yun? 7 habits. Hindi ba yun? At sobrang dami pa. Wala siya yung mga numbers. Developing leaders in you, developing leaders around you. Yan. 360 degrees leadership. 360 leadership sa kanya din yan. Pero I think ito yung for me, nung binabasa ko ang libro na to, ang ganda kasi ng atake ni John Maxwell pagdating sa pagsusulat. Simple, direct to the point, and may sense of humor. Yun ang nagugustuhan ko kay John Maxwell. Plus, may mga citations ng scripture sa Bible paminsan-minsan. Kaya nakakatuwa kasi nga Christian-like leadership yung tinuturo niya. So, bigyan natin konting gist, okay? And then later on, pag-uusapan natin mga experiences, mga insights. Yung 5 levels of leadership kasi talks about different levels of leadership, and kailangan ma-assess mo nasaan ka doon sa leadership na yun. And the goal is not to stay in one level. Okay? Ang goal is to achieve yung highest form of leadership. So, ano yung mga leadership levels? So, nandyan ang position. Yeah, when you say leadership by position, nabigyan ka na-promote ka, nabigyan ka na, or for example, you inherit a company, or family business. So, na-inherit mo siya. You didn't really work hard for that position na ibigay sa'yo. Or, syempre, nag-work hard ka for that position, pero nakuha mo yon. Syempre, bagong skills ang kailangan ng bagong leadership. So, you need to improve pa. So, ito yung lowest, ito yung weakest form of leadership. Okay? So, sabi nga nila, people follow you because they have to. Okay? Takot sila sa'yo. Yeah. Second is the permission. I think most of the people, like mga pastors, mga disciple group leaders, dito sila nag-fall. Kasi the leadership is based on relationships with people. Yeah. Okay? So they follow you because they want to follow you. Okay? They have the feeling of they feel good when they follow you. So next is people productivity. So Production. Wala
Production leadership, meaning through your leadership, yung organization is nagpo-flourish. Marami na-achieve na results. And then, syempre... Goal-oriented. Goal-oriented, yeah. And syempre, people follow you kasi when they're around you, they achieve results. Okay? So, they follow you because of what you have done for the organization. Next is the people development, leadership. So, around you, people are being developed, leaders are being created. And then the highest form of leadership is the pinnacle leadership, which talks about the leadership that transcends even outside the organization. So people respect you, people follow you even though because of who you are. Because of who you are, because of what you represent. Yeah. Alright? Yeah. So yun yung 5 levels of leadership. And kung assess mo din kung nasaan kang leadership, and the goal is to learn how to advance, to level up your leadership, di ba? So, right. ang curious ako, ano yung mga biggest, what did you like best dun sa libro? Sa akin bro, siguro personally, kasi di ba, mga previous episode natin, lagi ko sinasabi, hindi naman ako leader, ganyan. Yeah. Dito ko naintindihan na, kaya ko pala sinasabi yun, kasi ang concept ko ng leader agad is level 5 leader. So, ang layo pa kasi talaga, and it's a journey, I guess, na sabi nga ni John Maxwell, parang staircase yan laging papunta ka dun sa susunod. So, yun, pinaka-takeaway ko, I think, yung lagi nating sinasabi din na everything falls, rise and falls under leadership, on leadership. So, yun. This book is really a great reminder kasi hindi lang siya magagamit sa ministry, hindi lang siya magagamit sa business, even with your family, lahat holistic yung approach ni John Maxwell dito. So, ang ganda nung mga concepts na binigay niya. Yeah, I think yung sa akin yung hindi ka tumatawid at iniiwan mo yung previous level. Correct. Pero ganda nun. nag-build up ka from the previous level. So, kung level 1 ka ngayon, tapos naging level 2 ka, hindi iwan yun. Hindi na iwan yung position. May position ka pa din, but now, you're including relationship na. So, pag nag-level 3 ka, because you've done so much through time, nagiging parang hindi nawawala yung relationship. Correct. Hindi din nawawala yung position. Nandun pa din sila, but you're just building on top of the previous level. So, true. Tas gusto ko din yung sinabi niya na matagal yung time umakyat, pero mabilis lang bumagsak. Yes, sobrang ganda nun. Mabilis lang bumaba. So, nakakatakot yung idea na wala ka Balik ka na. Balik ka na naman sa level 1. Parang yung John Wick 4, di ba? Nalaglag na naman siya sa mga nagdodota, ang picture nun, yung first skill mo, hindi siya mawala pag nagkaroon ka ng second skill. And nagiging combinations of skills. Parang nagdodota. Gumraduate tayo. Si Robbie, di ba gumraduate? Huwag mo bukingin. Shout out sa mga fellow Archons. Normally. I remember one time nakapag-attend ka sa isang leadership seminar by John Maxwell himself, di ba? Yeah, this was the seminar. It was parang may morning session tsaka may hapon na session. So yung morning session, he was talking to the generals. Oh. General na itong mga to. Tapos sabi niya, some of you, nakalimutan ko na exact term niya, pero parang sabi niya, some of you are here. Dahil sa title lang. Dahil may title lang kayo. Oh. Tapang, no? If you put a monkey with your title, they're gonna follow the monkey. Oh. Anong gano'n? Grabe. Siga. May laser na dito. Hindi natakot. Kasi halo-halo yan, bro. AFP, tapos yung Marines, at saka yung, isa pa? Navy yata isa. Navy. Yung Navy ba tsaka Marines parehas? Basta, yung PNP. Parang parehas lang. PNP, tapos Army, tapos Marines yata. Basta. Ganun siya. So, anong sabi plus niya? Mga artista. If
they put a monkey on your position. Oh, if they put a monkey with your title, they will with your follow the title. They monkey. will follow the monkey. Grabe naman yun. Kasi nga, ganun yung idea ng... Anong reaction ng mga general? tahimik lang sila. John Maxwell. Sobrang tahimik lang. Napalunok, napainom ng kape. Hindi, tsaka yung syempre yung mga Pinoy, di ba, may extra intimidation pag Foreigner. So, pag-usapan natin per level. You guys wanna talk about that per level. Tapos yung mga learnings nyo per level. Correct. Para so yung level 1, guys, ang sabi niya, ang nalala ko, position, may mga upsides tsaka may mga downsides. Nabasa niyo ba yan? Yes, May mga upside yung positional leadership. May mga downside. I think yung upside is that kaya ka positional leader kasi may nakitang talent sa'yo. Yes. Yeah. May nakitang potential kaya binigyan ka ng title. Correct. Diba? And it's up to you to prove kung you're up for it. So, that doesn't mean na parang pagka-positional ka, malungkot ka. Hindi, you have to be glad na nandun ka sa starting point. Kumbaga, may platform ka, may in-entrust na sa'yo na platform. Tapos, kailangan mo lang. You have to work on it. Pero, at least nakitaan ka ng potential. Diba? At least na may nakita sa'yo na ano tawag doon? May gifting siguro. Correct. May Posture. Posture. Ability. Maganda boses mo. O kaya malaki ka, matangkad ka. Yeah. Ang isa sa mga downside, yun nga, minsan, people rely on position. So, ito yung parang sinasabi natin na pag ginamit mo na yung leader card mo, Correct. wala na. And most of the time, ayon pala sabi niya, pag level 1 leadership, doon madaming turnovers tsaka politics. Correct. Kasi umaalis yung mga tao dahil ayaw nila sa isang leader na lagi gumagamit ang leader card. And isa sa mga isang nagustuhan ko sa part na to, actually sa part ng summary nakalimutan ko lang, is yung every member of the team, of the organization, may iba-ibang leadership level ka na apply sa kanya. So someone na newly hired, of course, nasa positional leadership ka pa lang dyan. Right. Ang goal mo is to work through up, no? And as isa sa mga nakita ko naman sa positional leadership, actually, my experience sa work before, actually ako din, yung pag nasa positional leadership ka, wala ka masyadong relationship, ang focus mo more on control. So, dito scary kasi may tendency na mamanipulate mo sila just because you're using the position. Micromanagement. Gawin mo yan or else. Mga ganyan. Gawin mo yan or else heads will roll. Mga ganyan. So, ang na-realize ko dito na there are people in corporate accounts or companies or organization na hindi sila aware na feeling nila tama na dapat sundin mo ko, pero because of this book, na-realize natin na weakest level of leadership ito, at kung mag-stay ka dito, people will really again, yung fall apart, like aalis sila, mag-resign sila, and when people resign, hindi sila nag-resign because of the bad company. Nag-resign sila because of leadership. Correct. Di ba? Ikaw ko, nangagat ka, di ba? Diretso ko na, bro. Actually, nung first time ko naging manager, ito talaga, bro. Kasi, una, parang 21-year-old ka lang, tapos manager ka. You're leading somebody na mas matanda sa'yo. Tapos, sinabi ng boss mo na, gawin mo to. Hindi mo naintindihan talaga yung gagawin. Ginawa mo lang. So, I think ito yung mga pitfalls ng mga level 1 na mga leaders. Kasi hindi pa sila masyado parang hindi pa nila masyado naintindihan yung mga bakit ginagawa yung mga bagay-bagay. So, naka-lean lang talaga sila doon sa binigay na title sa kanila. So, ayun, ang tendency, pagka sinabihan papagalitan, literal na pinagalitan mo na, kinagat mo na, di ba? So, yun, hindi mo masyado in-internalize yung effect nito sa tao kasi nga, wala pang relationship building sa part na to eh.
More on title lang talaga. So, ayun. Ayun nga. Ang reminder ni John Maxwell, hindi yun yung weakest and hindi title talaga yung yung leadership. It's not title. It's not a noun but a verb, di ba sabi niya? Yeah. So, ayun. Galing. The second. Ikaw na. The second is permission. So, yes, permission, ito based on relationship. Correct. Level 2. Wait, tingnan natin yung sa notes natin. Ano yung sabi sa mga upside? Upside is pagka yung leader daw ay nasa permission stage, yung work culture or work environment is enjoyable. Yes. Yun. So, masaya. Di ba? Kasi merong relationship, tropa eh. Yes. Yun na, downside, sumobrang tropa. Wala nang nagawa. Yun ang downside. You make people too comfortable. And ang downside din kapag too relational yung team, ang hirap-hirap naman nun. Yeah. Kaya isa sa mga na... May ganun ka bang experience, bro? Oo. Ano nangyari? Kwento. Like, stagnant yung buong team. Pero hindi naman si Clarence to. Iba naman niya. Kasama siya. Pero yun yung parang, syempre, naiintindihan natin na, okay, so may position ka, pero you have, less mo yung paggamit ng position mo. More on build relationships with people. Yun nga lang, yung candor. Which is napag-usapan dito eh. Care and candor. Care and candor. Sabi, so, you care too much, pero minsan yung candor, so it offends people. Pero kailangan balance. Kailangan pa rin yung candor eh. Right. Yeah. And then, I-realize ko parang one day, sabi ko, ano nangyari sa organization ko? Parang wala nag-grow dito. Parang masaya lang kami kumakain. Pero pag... Puro kain lang, puro gastos puro gastos, puro travel. Pero na-realize ko, parang... ang slow ng growth ng buong team just because hindi ko nababalanse yung... So, that's one of the downsides. For our viewers, bro, can you elaborate yung candor? Candor is... Sa dictionary. Yeah. The candor, the way I understand it, is you tell people what they have to do or realize. So, instruction. Being truthful. Yung Being truthful. Di ba yung sa... Anong movie to? Divergent. Candor. Di ba may 5? Tapos yung isa, candor. Ibig sabihin, yung mga nandun sa tribe na yon, very honest sila. Yeah. Rectang feedback. Yes. So sometimes you have to give the feedback, the truth. Kaya lang, because truth hurts. Nasasaktan. Dahil masyadong chami-chami. Yeah. Pag nasaktan. Ayaw masaktan. Ayaw masaktan. Dahil chami-chami, ayaw masaktan. So ayaw magkandor. Right. Yung isa naman, puro candor. Walang chami-chami. Puro palo. Puro palo na. Hindi na nurture. So, kailangan parehas. Kailangan merong balance yung care tsaka yung candor para nag-grow parehas. Kasi nag-i-enjoy kayo together. Sabi niya yun parang may risk kasi talaga. Correct. Yeah. Diba? That when you're, like for example, kausapin ko si RJ, may risk of offending RJ Pero you want an environment that na nagto-tolerate ng risk. Tama. Yeah. 'Di ba? Na okay na mag-risk because you want what's best for each other. Yeah. Pero dahil nga meron kayong care with one another, meron kang pangsugal. Kasi yung nire-risk mo yung kumbaga yun yung currency mo na okay, sige, dahil relationship tayo. Ito yung sinasabi mo, bro, na laliman yung relasyon. Para pag kinausap mo, meron kang nasusugal. Tama. Oo. Kasi pag wala kang relasyon, tapos sumugal ka, pag umalis, wala na Correct. Oo. So, yun yung yung intindi ko doon. Isa sa mga nagandahan ako ba na concept is for the sake of growth, it's worth risking the relationship. Nabasa niyo ba yan? Yeah. Diba? Parang, oo nga, no? For the sake of the company. For the sake of the company, it's worth risking yung relationship. Pero with the culture na build with this kind of leadership, of course, you're risking it provided na everyone is aware na, okay, gagawin natin to, sinabi niya to, hindi pare offend ako. Yung mga ganun. Yeah. Ang hirap. Kwento ko lang. Earliest experience ko ng work is na-hire ako as engineering management trainee ng isang malaking telecommunications company. Tapos, pag nakuha ka ng
company as EMT or Engineering Management Trainee, by contract, tapusin mo yon, kukumpletuhin mo certification and all the requirements, may mga revalidas pa yan every quarter. Pag natapos yung contract na 5 years, automatic assistant manager ka. Yeah. So, sa fresh grad, ang saya nun. Kasi, this is the first time na magiging ahead ako sa mga kabatch ko. After 5 years, assistant manager na ako to be promoted as manager ng company. Pero others, mag-a-apply pa lang. So, yung feeling of, may iayabang ako, di ba? Yeah. Pero hindi ko nag-grasp yung idea. Kasi nung na-delegate na kami, na-distribute na kami sa iba't ibang organization, yung mga supervisors, na in 6 months time, mauungusan namin, not because of skills, but because of the contract, hostile sila. Like, hindi sila willing magturo, hindi sila willing bigay ng... I can just imagine how... Competition kasi. Ang hirap, 21 years old, yung supervisor, 5 years niya bago nakuha yung supervisory position. Right. And then here comes an EMT, the young one. na in 6 months time, pagka regular mo, kuha mo na rin yung supervisory position. Level niya. And then magkasame na rin kayo ng sweldo, ng benefit, ng galit. Isang organization. Sobrang galit sila lagi. Oo, wala silang bilib sa mga bata na sa amin. Ngayon, hindi ko naiintindihan yun. Yeah. Parang for me, sama talaga ng ugali nito. Ganito ba na kumpanya na to, di ba? Politika. Pero hindi siya politika pa. Yeah. Ano lang talaga, wala pa kaming... Survival to the fittest. Position yung pinaglalaban ko, position niya din yung pinaglalaban niya. So, nag-guess mo, nasa-threaten siya because of my presence kasi nga, pwede ko siya mapalitan. Because of contract, not because of contribution. Yeah. So, wala ka pa kasing nako-contribute niya naman. Tapos ngayon, na-imagine ko, ang sama ko pala. Gayon pala yung na-feel ng mga tao sa paligid ko na nilalaban ko pa. Pero, yun siguro yung maganda sa book din. Talagang may parang self-reflection part na, ito ako. And feeling ko, siguro, ano ba tawag doon? Si God na rin yung may gawa. Binili yung company namin. Okay. And then, yung bigger company, which is siya yung bumili, di ba? Inabsorb kami, pero yung contract, iniwan. So, bagong contract. So, pinull out kami. Wala na contract. Regular na kami po-promote. Right. Hindi na kami guaranteed assistant managerial position in 5 years' time. Kasi wala na kontrata. Yeah. Dinagdagan yung benefit namin, kinompensate sa ibang bagay, pero yung pag-rank advance sa company, hindi na. Hindi na. So, syempre, sa bata tulad ko, di ko naiintindihan yun. Ano ba tong bagong company? Hindi talaga maganda tong employee life mga ganyan. Pero ngayon, na-realize ko, hindi ito pwedeng shortcutin talaga ang leadership. Right. Hindi pwedeng sa kontrata, sundin mo ako. Kasi kahit assistant manager ako, I would imagine, isa lang siguro ang makikinig sa akin. Yeah. Pero pag nalaman niya yung totoong budhi ko, di ba? Right. Then, yun. But that's challenging kasi this is what happens in the world today. Right? Like, you can imagine, syempre, some people would work their ass off. Ng college, di ba? Maging cum laude, maging ganyan, para they can get ahead pagpasok nila ng corporate job. And it's possible na they're really coming in with a higher position than the other people na papasok. And so, kung level 1 ka, tas gusto mong mag-progress ng level 2, somehow this book is a good guide na, tanggapin mo na ayaw nila sa'yo. Correct. Kasi kasi boss ka bigla eh. Kaysa i-push mo yung... Oo, tanggapin mo na ayaw nila sa'yo. Pero dahil nga level 2 permission, then figure out a way to win them and how to build relationships with them. And again, sabi nga ni John Maxwell, it's a long process. It's not gonna take you 2 months tapos ayaw ka na pagka walang nangyari in 2 months. Yeah. May ano dito, may question na pinost na why is openness required for permission leadership to be effective? Yung openness. Anong tingin niyo? Kasi dito rin sa level na to yung di ba, fino-foster yung trust. Openness is very crucial sa team, di ba? Para
magkaroon ka ng relationship sa tao, diba? Very important na open kayo sa isa't isa. So, just imagine, katulad ng kwento mo kanina na may supervisor na mauungusan mo pag in 6 months time. Syempre, hindi siya open to you. Kasi nga, may threat eh. Diba? So, merong hindi open. Correct. So, walang nabibuild na trust. Correct. Diba? Ang gulo of communication. Ang gulo. Yeah. So, pero yun, I think it's the idea is for communication, for building ng trust, and building their relationship. Yeah. Gusto ko yung yung isa sa mga downside yung paano pag hindi ka likable. Kasi meron mga taong ganun, no? Parang ako. Di ba? Na-intimidate sila. Na-intimidate sa akin. Ganun. So, buti sana ako na-intimidate. Iba na, wiweirdohan sa Maganda yan. But how do you make yourself likable? Kasi hindi mo naman i-force. Kasi nga, level 1, level 2, di ba? You're not forcing yourself to people. Right. So how do you make yourself likable? Openness is one, di ba? Being open. Tapos ano pa ba, bro? Smile. Yeah. Smile more. Smile more. Ang comforting idea kasi, kahit gano'n ka-unlikable, may mga taong like ka. Yeah. Kasi meron ka namang ibang qualities pa rin na likable. And it will just siguro take a longer time para ma-appreciate nila. Pero ang hope doon, eventually, huwag ka lang... Self-awareness siguro. Yeah. Maganda yun. Dapat aware ka na, hindi pala nila gusto yung gantong banat ko. Kasi di ba, pag isipin mo, ngayon, self-reflect tayo, pati kayo, di ba? Hindi kayo ligtas. Sa oras ngayon, sino yung ayaw ka makasama? Meron yan for sure. Meron yan. Pero hindi siya forever unless isa doon, mag-give way. Parang, start contributing, di ba? Right. Yung mga... Yeah, contributing, kanya-kanyang kiliti yan eh. Yeah. Kasi parang undeniable yung reliable guy. Right. Isa sa din dito, ang ganda din itong part na to, yung sa mga achiever. May inip ka daw. Small talk. Gawa na lang tayo. May mga ganun ka bang kilala? Huwag na tayo mag-banding-banding. Sayang oras. Trabaho na nga to, tatabahuhin ko pa kayo. Litanya yan. Pero kailangan pala talaga. Kailangan talaga. Yeah. I think this is where serving comes in also. Kasi the way to win people is by serving them. I was listening. Genuine, no? Walang agenda. I was listening to... Well, of course, may agenda nga na kasi we're trying to win them. Yeah. Pero I was listening to millionaires na parang dinidiscuss nila yung how do people get the time with people above them, right? So sila, millionaires sila, they're trying to get time with the billionaires. Wow. Tapos may mga normal people naman trying to get time with them. So sabi niya parang, I hate it when people come to me and tell me, just let me know how I can serve you. Sabi niya, mali yun. Kasi iintindihin ko pa ba kung paano mo ko paglilingkuran? Sabi niya gano'n. Isipin mo, mag-research ka, find a way. Magbibigay value. To serve me. If you really wanna get value out of me. Kasi hindi naman pwedeng bigay ko yung time ko sa lahat, sabi niya. Tapos siya din naman, sabi niya, example naman niya, I was talking to this billionaire. She's gonna be parang running for president yata or whatever. Tapos, before the meeting, we were trying to research ano ba pwede namin i-offer sa kanya. Sabi niya, so, napansin namin, pangat social media niya. So, sabi niya, so sinabi ko lang, you know what? I was looking at your social media, blah, 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 gato mga 1, 2, 3, 4, 5. Sabi niya, if you want, give me the email of your staff. Tapos we could help them ganyan for free. You don't need to pay for it ganyan. So naging consultant sila for free. Wow. No, just to connect to the billionaire. Just to connect to the billionaire. Pero sabi niya, ang kapalit nun, I have a number I can call. Yeah. Pag kailangan ko. Saka siguro yung insight, yung wisdom. Right. So pero nag-start yun out of that idea of value. Serving and adding value. So if you're that position 1 leader, hindi yan time mo para mag-rule and mag-hoard ng mag-utos. Hindi, pabaliktad eh. Ikaw dapat yung, okay, how can I serve this? How can I serve this guy? How can I serve this guy? How can I serve this guy? Nice. Correct. And isa scary din kasi
sa relationship kasi, di ba, parang talagang double-edged sword. Double-edged sword. Okay. Kasi, Maganda na yung mic natin, nakikita ng short. Oo. For example, most of the leaders like sa government and yung mga higher ups sa corporate ladder or corporate companies, very relational naman talaga yung mga positions approach nila. nila. Kaya pag nag-uusap-usap sila, uy, pasa mo na yung report. Mabilis eh. Okay. Yun nga lang, it could be taken advantage of. Yeah. Kasi, hindi ko na-submit. Baka pwedeng ikaw bahala na sa akin. So, ganun nangyari sa politics, ganun nangyari sa in any leaders actually. In any organization. Kaya, be careful kasi when you allow people to come near you, some people would take advantage. Yeah, so learn how to set boundaries also. And yun nga, because may candor, kaya mo siyang ekisan. Teka, ekis to. Hindi lahat. Yeah. So, level 3. Level 3. Jump tayo sa level 3. Production. Production. Yan. Ano ibig sabihin ng RJ? Production. Production is when your organization is creating massive results through your leadership. Diba? So, you know how to place people kung saan sila dapat. You know how to recruit the best people and you know how to develop them, yung skills nila, kahit hindi mo muna yung leadership but basic skills. And then for the goal of achieving results sa organization. Yeah. And yun ang goal natin. Hindi lang, diba, parang happy-happy lang tayo dito. Pero may, ano ba tawag doon? Productive. Yeah. Siguro dito sa level na to, bro, sinasabi rin na dito yung leader nagki-keep ng momentum. Yeah. Siya yung nagpo-push ng vision, siya nagre-remind ng vision, siya nagre-remind ng tuloy-tuloy lang tayo, guys. Yeah. Right. Momentum nga daw is diba? The leader's best friend. Yan. Sino ba yan? John Maxwell pa rin. John Maxwell pa rin yan. Sa libro pa rin. Shout out John Maxwell. Bro. Lubed mo. Bro, John. Sana bago ako ni Lord. Baka naman. Baka naman, John Maxwell. John Maxwell. Baka madayo ka ng podcast na. Tagalog. Yeah. So, any experience na ako, parang yung level 3 din, ito yung kailangan ng consistency kasi you cannot be a level 3 in 3 months, 6 months. Correct. You have to prove that you have been delivering results. So, ibig sabihin, level 2 ka ng matagal. Yeah. And eventually, because of time, nagiging level 3 ka. Eventually, people around you, people from the company, nafe-feel nila yung presence mo because you've been consistently producing, you've been consistently contributing to the company. So, whether it's a church or business, kailangan mo ng panahon para kang maging level 3. Hindi pwedeng mabilisan. So, dito pumapasok yung consistency through time. At dito pumapasok yung talagang slow build. Correct. Na kailangan ang mindset mo na Long I'm term gonna be a level 2 to a lot of people and will produce results. Diba? Just keep them directed. Mamaya, jump tayo sa level 4 kasi mas cheats yung level 4. Pwede ka nang dumiretso ng level 4 from being level 1. Pwede mo nang, at least yung mindset ni level 4, pwedeng yun na yung yakapin mo. Pero ito nga, napansin ko din sa level 3, because you've been consistently performing, you're gaining influence even for the people na hindi mo naman kilala. Yeah. Nice. Kasi you've produced so much, you've been consistent, and you've contributed so much to the bigger company. So parang may team ka, tapos yung team na yun, nagpo-produce. Pero nagugulat ka kasi yung leadership influence mo umaabot sa kabilang team. Correct. Kahit hindi ka naman na nag-build sa kanila. Yeah. Kahit hindi mo sila inisa-isa, kahit hindi mo sila sinerve ng lahat ng together. Because itong team na to nag-perform, umaabot yung influence dun sa ibang mga sa ibang mga tao. And
thing kasi with level 3 leadership is you're setting example na productive Kasi yung ang challenge with being a leader is ikaw lagi ang frontline. And by being a frontliner sa organization, you're doing things na noon pa lang nila nakikita, ngayon pa lang nila nakikita. Hard decisions. Iba kasi yung magturo ka, ito yung whiteboard, basahin mo yung libro. Pero pag nakita nila, ganun pala siya ginagawa in real life. Ganon. So, number 1, ang ganda kasi nasa-set mo yung standards and nag-move forward yung buong organization to... Benchmark, ikaw na nagsiset. Tsaka imagine mo yung organization na nag-create na ng results and then a newly hired person, a newly recruit person, papasok doon, tapos makikita niya, ito pala yung standard dito. Right. Labasan ng resulta, productive yung mga tao, may candor. Galing. Ganyan siya. Downside, sabi, hindi porket nag-produce ka, leader ka na. So, correct. Pwede pala yun. So, pwedeng maging assumption ng isang tao. Productive ka, pero sinagasaan mo lahat. Oo, durug naman yung iba. Diba? Ano yung may meme na, hindi pa tayo mayaman, marami pa tayo sasagasaan. Marami pa tayo maapakan. Grabe. Pero totoo yun, maraming sa sales organization, maraming magaling magbenta. Pero not necessarily Good team leader. good team leader. Pag humawak ang tao dyan, hindi niya nabibuild ang relationship. Yeah. Right. Kasi rarara lang siya. Hataw-hataw lang siya. Rambo pala siya. So, mag-isa. Pero Kahit pag mag-isa, team, Lone Ranger. Lone minsan. Ranger lang siya. Yeah. Hindi siya A-team. Yeah. And so, dito pumapasok yung dahil marunong ka nang magbalanse. Kaya mo nang i-seesaw yung relationship, tapos results, relationship, results, relationship, results. Nice. So, kaya mo siyang balansehin na hindi nawawala yung relationship, pero hindi nawawala yung results din dahil may relationship naman. Parehas meron. Na yun yung challenging, I guess, sa church. No? Kasi supposedly, we're not giving up on people, di ba? Right. Pero minsan makulit talaga eh. So Yeah. you have to parang let them be para matuto sila on their own. Pero may balance, kakamustahin mo pa rin. Yeah. Tapos, minsan iwan mo. Minsan, samahan mo. So, yun yung challenge sa church. Sa workplace kasi, pag hindi ka nagpa-perform, tanggal ka. Yeah. Oh. I think, hindi naman iwan yung term. Give them space. Yeah. Mas politically correct. Kasi iwan, parang bala ka na dyan. Yeah. Iba naman. Correct. Yeah. Yeah, give them space to grow. Ito ba yung anong level ba yung na-miss out ko to yung before you think of changing someone, change yourself first. Meron ganun, di ba? Sa simula yata yun, yung parang intro pa yata yun, bago pa yata diniscuss yung levels na parang sinabi niya na it's important that you understand your giftedness, you know your gifts and your talents before you're trying to serve people. Kasi doon yun yung parang core mo eh. Yun yung, kasi, yung tools mo eh. Oo. Sa production kasi, nag-lean ka towards your giftings and your talents kaya ka nakarating sa productivity. Hindi ka naman napunta doon dahil lang So, the earlier you understand yourself also. Kaya importante din para sa akin, importante yung mga assessment. Yes, oo. Strengths Finder, yung mga Myers-Briggs. Oo, yung mga ganon. Yung ginawa natin, hindi pa natin natatapos. Yung, Ano yun? Self-authorship. Self-authorship. Journal ang haba kasi Peters. ni Peters. Ang haba Ang kasi. haba, tapos ikaw lang gagawa. Nakakatamad Kasi eh. self-authoring. Oo, self-authoring. Ito So, gagawin. yung dun sa material ni Jordan Peterson, bro, ang gagawin ay Jordan Peterson. meron siyang parang exercise. I-review mo yung buhay mo. Yeah. Susulat mo ngayon. Tapos ini-encourage niya na huwag mong pilitin kung wala talaga lumalabas, matulog ka muna. Pero bigyan mo ng oras. Oh, so Yes, parang- days pala bago matapos. Bro, sa sobrang Bro, December pa yata namin binili ni Hanggang ngayon, nakalimutan na Ito magkasabay yung ginagawa para... Hindi kasi, talaga bro, babalikan mo lahat ng memories mo. Bakit ka naging ganto. Yes. Pero it brings a lot of parang value in you sa table kasi naiintindihan mo, kaya pala ako ganto. Right.
Tapos patterns ng buhay mo, makikita mo din. I think dito sa book, mas na bigyan ng emphasis yun sa level 4. Okay. Kasi nga, ikaw yung change agent as leader. Yeah. Napapunta na tayo doon. No? Diretso na. Ganda Talo na tayo. Kita mo yan? Level 4. Okay. Okay yun. Segue. Yeah. Kasi yun yung people development na you're now creating leaders around you. Okay. So, yun yung... Pero syempre, before you develop leaders, kailangan ikaw muna na-develop mo yung sarili mo. Di ba nga, you cannot outgrow your personal development. So, if you want more leaders around you, you have to be leader with yourself. Yeah. Correct. Yan na siya. So, sa church o sa organization na handle nyo, paano nyo na-observe? Tagal nag-isip yun ng lalim ng hinga. Siguro, ako kasi yung heavy involvement ko talaga sa music ministry, and I just want to highlight siguro si Lee Brown, for example. Si Lee Brown, bro, he started as a young Christian who's just very passionate sa pag-worship kay Lord. Gusto niya lang talaga i-worship si Lord. Tapos nag-open up siya na gusto niyang I think like God is calling me to lead worship, to do this full-time. Wala pang ganun during that time. Wala pa talagang clear na mga worship music director during that time, way back. Pero si Lee Brown, yun yung ano niya. And because of the consistency, because of the results na binibring niya kinocontribute niya sa team, and even now sa Victory Worship, and even now na-move din siya ng ibang place, di ba? Yes, Dubai yata. Nasa Dubai na siya, or bumisita lang siya. But he's moving around, teaching about worship. It came a long way from somebody na nalala ko yung, I don't know if it's okay to share, pero yung kwento niya, dahil nga volunteer lang siya noon, wala na siyang pera, umiinom lang siya ng soup sa Mang Inasal. Ganong level. For the sacrifice na, kasi ito yung sinabi sa akin ni God. Kasi hindi siya nagsasabi na wala siyang pera. Hindi siya nagano. Pag nakita mo si Lee, di ba, parang may stature, lagi mo maangas, ganyan. Pero, pag nakilala mo siya in person, sobrang humble, sobrang bait. Sobrang lalim nung hugot niya with the word of God, and even yung worship niya malalim talaga. So I think he's one na encounter ko na ganito, level 4 leader, even level 5 leader na nagre-raise ng mga kapwa niya leaders. And yun, nakita mo lang paano nag-flourish, even Charles Bautista, na silang dalawa, yun, nakita ko talaga yung nila nun yung dynamics nila. And so, ayun. Tapos siguro, in local context natin dito sa Pulilan, galing ng ginagawa ni si Robert, soon to be pastor Robert. So, ang ganda ng ginagawa niya doon sa team. In-entrust niya, binigyan niya ng roles yung mga tao, si Marlon, si Girly. And these people are very productive people, very dependable people, very consistent people. So, until now, nag-grow na yung team. So, ayun, I'm really, parang ramdam mo yung ramdam mo yung effect pag mayroong effective leader. Totoo. Ramdam mo yung parang mas madali mag-navigate. Hindi nakakatakot na mag-serve or mag-involve kasi alam mo na may mga taong ganito. Tama. Sa paligid mo. So yun. Correct. Yun. Sa Victory kasi parang I think that's the blessing that we get with Pastor Steve kasi 40 years na yung church. Grabe. Diba? And in that 40 years, sobrang daming leaders na na-develop talaga. Yeah, most of our leaders, diba? Mga estudyante talaga. Yeah, yung first liners natin. Oo. I remember yung kwento na may dumating na magpa-plant ng church sa sikat, parang malaking church siya sa US. Tapos pumunta sa Pilipinas, tapos magpa-plant sila ng church. Tapos nakipag-meet kay Pastor Steve, ano bang ginagawa mo? Ganyan. Tapos part ng usapan nila ay, pwede ba akong mag-offer sa mga leaders mo na? Sabi niya, kasi parang ang dami mo namang leaders, ang gagaling naman ng mga leaders mo. Pwede ba akong mag-offer sa mga leaders mo?
Tapos sabi ni Pastor Steve, sige, go ahead. Kausapin mo lahat sila. So, wala namang lumipat. Kasi yung idea ng 5 levels of leadership, the higher you are in leadership, the more loyal people become. Correct. And when people know that they've changed the trajectory of their lives when they started to be served by you, then ang laki ng loyalty na kasama nun na ay hindi naman ako pupunta dito kundi dahil sa person na to. So yung victory din, parang tinanong din Pastor Steve, paano ginagawa mo? Ba't ang galing mong makakuha ng leader? Sabi niya, hindi naman yan ganyan nung nakita ko yung mga yan eh. Sabi, hindi naman ganyan yung mga yan nung nakita ko yan. Ang layo nung bato eh. No? Sabi niya, kasi parang yung in-evaluate kasi yung church natin. Tapos pagka-evaluate ng church natin, tinitingnan nila na bakit yung victory, yung mga leaders ng victory, kayang mag-plant ng mega church ng kanya-kanya. Parang si Ferdy could lead his own mega church and thrive. Si Jure could lead his own mega church and thrive. Si Manny could do it. Si Joey could do it. Pero they decided to stay together. Oh, nice. Sabi nila. So parang, hindi naman sila ganyan nung nakita ko sila eh. Mga estudyante, mga fresh grad lang yung iba sa kanila. So, and that's why, so imaginein mo yung itsura, no? Pastor Steve, dinisciple tong mga bishop natin ngayon. Tapos yung mga bishop din naman natin, nag-produce din sila. Hindi lang nag-produce, nag-develop din sila ng mga leaders under them. Yeah, currently, si Pastor Bishop Gilbert, di ba? Bishop Gilbert. A student lang before. Estudyante lang. Tapos, under them, ay marami ding mga na-develop ulit. Tapos marami ding na-develop ulit. So, ibig sabihin, lahat parang pag tinirace mo, most of us, even ako included, pag tinirace mo yung mga nag-disciple, kay Pastor Steve bumabagsak yung mga tao. Kaya ngayon, si Pastor Steve, pag sinabi na mainit, pagdating mo sa fort, malamig na. Pag may nag-comment siya na, bawal na telepono, biglang all of a sudden, lahat ng wipe out. No gadgets policy bigla sa meeting. Kasi nga, nice, grabe leader. Pastor Steve, pinakil na siya eh. Parang, sobrang dami niyang na-develop na level 4. Grabe. At yung mga level 4 na yon, marami ding level 4. So, for example, Pastor Steve, kapitbahay niya si Joey Bonifacio, which eventually becomes Pastor Joey, di ba, na nasa Singapore. Pastor Joey, alam ko sila, Chinky naman. Pastor Joey. So ngayon, pag may sinabi si Pastor Steve, siyempre gagawin ni Pastor Joey, siyempre gagawin nila Chinky. So, tama ba? That's lateral influence ni Chinky, pababa na naman ngayon. Correct. Ganyan yung itsura. So, blessed tayo na yun yung, at least ako personally, blessed ako na yun yung kinamulatan ko. Oo. Yeah. When I started to be serious about leadership, this is what it looked like already for me. Galing. And syempre, shoutout kay Pastor Eric din. Pastor Eric din, bro. Dito sa Bulacan, di ba, in our local context. Yeah. Grabe din. Ibang level din yung leadership na pinapakita niya sa atin and how he develops. Mga first liner niya yan, si Pastor Rob, si Pastor King. Lahat sila ngayon, mga senior pastor. Correct. Ruby, Lloyd, di ba? Dati sila, yung mga bata lang sila doon. Akay-akay ni Pastor Eric. Parang ganun lang din. Malayo lang yung bato ni Pastor Eric. Yeah. And now, di ba, nagli-lead sila ng sarili nilang organization. So, yun nga yung maganda na witness natin in real life eh. Tapos makita mo, sustainable talaga. Yeah. Like, wala dito for example, sa place natin, wala si Pastor Eric to supervise everything. Pero because... But we're doing it. We're honoring him. Hindi niya mahinihingi sa atin. Correct. Pero dahil nandito, isa sa mga na-develop niya, Pastor Rob, sustainable yung organization, sustainable yung church. Magandang example. Ang challenge kasi lang dito is kapag may insecure na leader and you're trying to develop, and people are trying to develop during leadership nila, they become yung downside, threatened. isang diba? Yun yung problema.
Yung Diba, supervisor, harangan ng- kagaya nung sa'yo. Yung supervisor mo na ayaw. Harangan ng opportunities, Oo. di ba? Ililimit ang resources para hindi mausong-usan. Yeah. It's just nature din kasi ng tao. Yung ganun. Right. Kasama na rin yung self-centeredness. Kasi Yeah. gusto niyo yung attention on me. So, yun yung mga pitfalls ng level 4. Pag sobrang galing niya, Yeah. dami niya na-create na leaders, akala niya it's all about him. So, Correct. yun yung danger. So, I guess, yun talaga ang ganda dito sa book na to. It's a good reminder for everyone. Kung hindi ka man level 4, I mean, looking forward to become a level 4 leader, di ba? Ito yung mga bagay na iiwasan mo. Ito yung mga reminders sa'yo. So, Yeah, and I think yung level 4 kasi, pag iniyakap mo na level 4 ka, yung fear kasi ng level 4 is, okay, sige, pag pinalitan na ako, saan ako pupunta? Yeah. Diba? If I raise somebody that's better than me, then saan ako pupunta? Pero very, very short-sighted kasi yun when you think na na-solve mo na lahat ng problema ng mundo. Hindi pa nga lang gawin sa mundo natin eh. Sa church lang eh. Like for example, sa church, sige, pag nag-raise ako ng senior pastor na mas magaling sa akin, saan ako pupunta? Napakadami pang pwedeng gawin eh. yeah. Diba? So, I mean, if you're in a company and you got yourself out of the company because nag-develop ka ng leader na mas magaling sa'yo, do you really think walang magpo-poach sa'yo at magsasabi na, uy, sa amin ka na lang kung wala ka nang ginagawa dyan. Yeah. Nakita balita ako, galing ng ginagawa nung dinevelop. Kitang-kita natin yun sa mga tech startup siguro eh. No? Parang Alam, ginagawa dami. nila, bibuild sila ng startup, bebenta nila, pagka successful na, bebenta nila, tatayo sila na ng iba na naman. Pwedeng related, pwedeng unrelated, totally opposite, di ba? Elon Musk, sobrang weird nung mga pinagagawa niya. Tapos later on, tie up niya na lahat. So, ayun, tama si Rob, ang dami kasi naman pwedeng gawin eh. Pag naging short-sighted lang na, True. parang na-in love ka siguro doon sa position. Yeah. Na-in love ka doon sa, syempre, doon sa glory na na-experience mo with the level 4 leadership. Nakaka-in love naman din kasi minsan eh, di ba? Syempre, Right. people are thanking you for your impact, di ba? You're creating leaders who's creating impact. So, syempre, nakaka-boost yun ng damdamin, ego and all that. Correct. So I think ang best practice with level 4 is number 1, you really have to grow yourself. Kasi ikaw yung lead eh. Ikaw pa rin yung lead eh. So, hindi ko alam kung dito yun or sa level 3, sinabi niya na kapag feeling mo, nag-arrive ka na. Yeah. Diba? Yun na yung danger. Yun na yung danger kasi. So, okay, hindi ka na mag-aaral. Correct. Hindi ka na matututo. Hindi ka na and you're limiting the people. Kasi at the end of the day, you're gonna be training eh. Merong checklist by the way. If you guys are interested in learning, if you buy the book, meron siyang parang mga checklist to evaluate yourself kung anong level ka na. Per person pa yun. So, pwede mong gawin per person, tapos may personal na evaluation. And isa dun sa mga tanong yung parang, are you consistently mentoring somebody? Are you consistently, galing, no? is it part of your week na may mini-meet ka for mentorship? Saan napupunta yung time mo? Saan nagde-develop ka ba palagi? And parang yung idea ni level 4, lagi kang nag-iisip of how this Sino person can i-develop grow at kung sino yung i-develop mo. Wow. And so, yung sinasabi ko kanina, na sa level 2, people like you or people follow you because they like you. You can, pwede mo nang i-shift yung mindset mo na pwedeng hindi ka pa nagpo-produce. Pero dahil yung mindset mo is, I'm going to develop, pwede mo na siyang pagsabay-sabayin. Nice. So, I'm going to Koy, hindi ko siya kilala, feeling ko ayaw niya sa akin, pero I'm gonna try to understand, I'm gonna try to hear from him, I'm gonna try to contribute in his life, and try to figure out how can I help this person become better? How can I help this person become better? So, pwedeng wala pa akong credibility kasi Correct. wala pa yung time eh, di ba? 1 year pa lang. Wala akong ganun. I'm just coming in fresh. Pero dahil already I'm thinking about serving you and making you better,
nag-i-invest na ako dun sa level 4 ko. So, hindi ko kailangan mag-antay na, teka lang, antayin ko muna yung mapatunayan ko na leader ako bago ko mag-serve sa kanila. Hindi pwede nang, teka lang, Koy, ano bang pwede kong gawin sa'yo? Ano bang pwede kong gawin sa'yo? Ang ganda lang nung ganun yung heart mo, no, to, whenever you come to an organization na nandun ka to add value to somebody. Yeah. Ang ganda nun eh. Kasi yun, I think yun yung tinatawag na servant leadership talaga. Yeah. Meron akong friend sa school, si Neil. Shout out kay Neil Hermo. Neil Hermo. Oo. Bro, as in, siya yung nakita ko na he observes you for the sake of helping you. Wow. Oh. So Galing, no? siya, yung parang minsan magla-lunch siya, tapos tara lunch tayo. Akala mo wala lang. Sama kumakain. So, kumusta yung ganito? Ganyan. Alam mo, napansin ko, nung isang beses, paano nagsastruggle ka dito? No? Ano nangyari? Ano tingin mo? Tapos, maya mag-off. Gusto mo to, no? Next time, pag-usapan natin, tulungan kita. Kasi meron ako nabasang book or whatever. Galing, no? Bro, galing talaga, bro. So, yung small talks niya, papunta dun sa, let me serve you. Ganun yung... Sobrang intentional. Oo, sobrang intentional. Sobrang intentional. So, he takes notes, he observes people. And then, he just intentionally, uy, alam mo, napansin ko, ganito. Galing. Gusto mo, yan. Yeah, I think right now he's doing it for a living na. No? Yeah, that's what he does. Parang consultant na Consultant siya siya. talaga. Parang he bibigyan moved siya ng out mga of talks. church, tapos Yes. nag-ano na siya, talking to Yeah. a lot of sales team, iba-iba. So, Yeah. Neil Hermo, baka naman. Ang ganda nito yung it takes a leader to know a leader. Diba? It takes a leader to show a leader. It takes a leader to grow a leader. Yeah. Galing nun. Galing. So, una sa lahat, ikaw muna. Yes. unahin Talagang sarili. ikaw. Hindi pwedeng, magtagamando ka lang ng mga leader kasi Right. ikaw, sitting pretty ka lang. Yeah. Hindi naman sila gagaling eh. Mabibigyan mo lang sila ng position and empty yung leadership nila. Yep. Sa Pinnacle 5 pala yung I have arrived. Okay. Sa downside. Pinnacle 5. Being on Pinnacle can make you think you've arrived. Right. You're not done. Talo na tayo sa 5. John Maxwell nga, hindi pa rin ang tumitigil. Nagsusulat pa rin, nagde-develop pa rin, nag-aaral pa rin. Meron bang parang yun na yun. Pinnacle, ito na yun. Yeah, I think yun na yun. Pastor Steve. Pastor Steve. Pero kahit siya, nag-aaral pa rin. Ibig sabihin, you're asking, meron ba yung parang, ayoko na. Puno na ako. Hindi, ito na yun. Ito na yung leadership na, ito na yung pinakasagad ko. Maximum. Pag nasa heaven ka na. Hindi eh. Jesus. Hindi, no? Walang ganun eh, no? Wala. Wala eh. Kasi I hindi don't mo think you're gonna be mapa-perfect. level 5 if ganun ka mag-isip. Oo nga. Kung ganun ka, kung tingin mo, you've arrived. Hindi Yeah, I don't think you're gonna get there. Yung humility nung, yung reason. Yeah. Nice. Tsaka again, sabi nga ni John Maxwell, ang tagal mo tinabaho, but because of, di ba, hambog ka. Quickly, wala yung leadership influence mo sa mga tao. So, tsaka maganda dito dahil, I remember, may mga companies, like sales companies or distributor companies, during their events, they're actually inviting Pinnacle leaders para mag-talk na totally different industry. Yeah. Pero, just to learn from them. Just to learn from them. Kasi How para they na are doing it. ipipick yung brains nila. Yeah. Di ba? And ang sabi doon, kaya ka magiging level 5 because marami kang na-develop Na level 4. na level 4. Galing. Ibig sabihin, yung mga din-develop mo got to a level where They can develop they've developed so many people championship also. teams. Ganyan. So, kaya nga Pastor Steve yung example for me kasi umabot sa akin eh. Oo. Umaabot pa sa Umabot sa ating lahat eh. Yung Ganda Pastor ng mga Steve books eh. niya rin. Aralin din natin. Yeah. Correct. So, yeah, yun yung level 5. Wala akong masyadong sabi kasi parang level 5 is Yun an na yun. accumulation of Everything. doing level no? 4 ng matagal eh, di ba? And consistent ka, intentional ka. Madaming mga tao who's gonna be willing to, in a sense, willing to die for you. Galing. Sasalumbala. Because you've developed them so much. Totoo yan. Pero bago sila mamatay, marami ding mamamatay before them
Kasi na-develop din nila yung parang yung network mo of leaders na na-develop under your influence is just so big. It gets to a point where people follow you just because you're coy. Ganun, parang ganun. Hindi, coy na sa atin yan, syempre. Ganun agad kasi alam nila maraming mga na-develop under them. Grabe, sobrang layo pa nun. Grabe. Isa nung sa downside lang sabi sa level 5, don't believe your own press. So, syempre people Puro yes man. People will love you, will say good things about you. Right. When it gets into your head, Kaya sobrang lodi talaga si Pastor Steve kasi lagi-cringe siya, bro. Sobrang humble ng tao. Lagi-cringe siya, bro. So, imagine mo, no? Actually, kung hindi mo alam na na leader siya, nasa room, hindi mo mararamdaman, bro. Hindi siya yung flashy na may stature. Hindi, sakto lang siya. Foreigner. Ganun. Foreigner guy. Umattend ng church, bro. Nagdala ng kape. Binawalan siya ng usher. Ganun siya ka. Sir, bawal po yung kape. So, umalis siya. Tinapon niya yung kape. Pumasok siya. Tapos nag-preach siya. Pinakalala siya. This is the founder. Yung usher. Kawawa naman Gusto yung lang usher. matunaw. Nagre-repent siguro hanggang ngayon. Lupa, kainin mo ko. Ganun siya. Ganun siya. Shout out kay Asher. Ang lupit na na. Yeah, bro. So, I remember 30 years. Nag-celebrate ng 30 years. So, syempre, parang may honoring part na parang pinakat yata niya, bro. Sobrang humble. Pinakat niya yung honoring part. Ayaw niya naman. Talaga? Ayaw niya ng gano'n. Tapos pag-akyat niya, biglang nag-honor siya ng madaming tao. Para makalimutan, matabunan lang. Kuha ko yun. Hindi, kulang pa. Sige pa. Di ba? Normally, people would love to hear good things about them. But si Pastor Steve... Lalo, love language natin yung... Iba talaga. Parang tied up din. Lagi kong naiisip din yung level 5 sa good to great eh. Tapos parang medyo magkamukha din pala sila. Yun talaga yung dinidisplay kasi ni Pastor Steve na parang, di ba nandun talaga yung character and humility sa level 5. Humility, pero fierce drive, di ba? Yan yung sa good to great eh. Humble ka, pero meron kang fierce drive to make things happen. Antindi rin nung nung gigil mo. Yeah. Alright. May habol ko lang yung sa Pinnacle. Nagustuhan ko yung part na develop a successor na very important and leave the organization early. Yeah. Parang di ba usually they will only retire kapag hindi ko na kaya. Ganyan sa Pilipinas, di ba? Oo. Pero ang sabi ni John Maxwell, leave, parang Tagalogin ko na lang, umalis ka kung hindi kumbaga nang mas maaga than yung right time for you. Right. Yes. Grabe. Yung able ka pa. Yun yung challenge. Yung graceful ka pang makakapag-exit. Imagine mo gaano kahirap yun for somebody if, for example, you built it from scratch. And then it became very successful. Tapos, ang sabi ni John Maxwell, bitawan mo. Early, as fast as you can. Correct. Parang hirap dun. Binild mo yun eh. Blood, tears, and prayers, and a lot of kneeling down. Tapos, ang advice niya, anong gagawin pagka binitawan? Gawa ka ng bago. I think, Or for the successor to, like, explore and experience leadership din at high level. Yeah, I think when you get to a point where you really love people and you want to see them succeed, it's fine. It's fine peace. to... Doesn't matter. It's fine to give things up. Parang mas gusto ko na mag-grow ka. Kaya I'm gonna step back. Aside. Because I wanna see what you're gonna look like. Yeah. So mas may excitement doon sa nag-develop. Kasi alam niya na ito yung produkto ng dinevelop ko. Yeah. So pag tinignan mo, pag kumpanya ka nakatingin, parang sayang na kumpanya ko to eh. Pero pag sa tao ka nakatingin, tas alam mo na they're gonna be better because of it. Yeah. I think you celebrate that. I think that's something. And again, mga sinabi ko, the world is gonna look for you. Correct. Di matatapos. The world is gonna open up an opportunity for you for sure. Because kasi ganun ang level 5 pinnacle leader. Lagi sila nagke-create ng opportunities. Yeah. Ang sabi naman ni John Maxwell, kapag dumating yung time na yon,
And sabi niya, ano yan, you leave a successor and leave before you have to. Pero you continually mentor. Hindi bitaw. Hindi bitaw. Hindi bitaw. Well, binitawan mo yung role, but you could still be there. Yeah, as a consultant. So, advisory board, mga ganun. Yeah. And, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Cliffhanger. Pero ang saya nun, no? Na someday. Hindi pala. Yan pala. Kasi sabi din ni Andy Stanley na, si Pastor Steve, sinabi niya, you lead like you're leaving. Yeah, yun naman yung ano niya. Sabi niya yan, lead as if you're leaving. Kaya nga, mag-train ka na agad. Kasi, you're gonna plant another church somewhere. So, mantra niya yun, di ba? Lead like you're leaving. Galing, no? So parang you wanna, and ito na rin ko kay Andy Stanley, na parang you wanna get to a point where nakakapag-lead pa kayo ng sabay para ma-turn over mo ng maayos. Yung hindi yung parang forced. Hindi todo bigay na. Forced na Wala na siyang choice. Wala ka na doon, tapos nandun siya, trying to figure, nandun ka pa din, nandun din siya, fini-figure out nyo together. Interim. May hand-off time. Yeah. Nice. Na hindi ba yung pag tumatakbo, yung sa marathon, yung passing over the baton. Correct. Maayos, hindi binato. Oo, hindi binato. May moment yon na tumatakbo kayo together. Yes. Diba? Tapos papasa niya, tapos kukunin mo. Galing. Pero sasabayan mo yung face niya. So tatakbo na siya, tumatakbo na siya, tapos ikaw tumatakbo yung may hawak ng baton, tumatakbo na siya, tapos yung isa tumatakbo na rin para salubungin yung tapos magsabay sila ng facing para mapasa, tapos unti-unting galing. bumitaw. Nice. Actually, yun yung picture ng leadership talaga. No? Yeah. So may idea na you're still running together. Correct. Hindi yung mamatay ka na, tapos ikaw na. Galing, no? Galing. Kasi parang dito sa ending ng book, parang pinapakita niya na ang pinaka-bottom line ng leadership still serving others pa rin. Correct. Iba pa rin. Yung aangat mo pa rin yung iba. Hindi yung traditional na natutunan natin. Pag leader ka, ikaw yung pinaka-boss, ikaw yung masusunod sa lahat. Magaling. Yeah. You put salamat sa iyo, John Maxwell. Tito Jan. Si bro. Meron tayong pen-repair na quotes diba? Na, you guys siguro mga 2 each kasi parang feeling ko 1 hour na to Oo, 1 hour na tayo. Sige. 2 each. 2 each. Let's just discuss 2 each mga quotes. So may pinili kami na quotes from the book and then maybe makatulong din sa inyo itong mga quotes na to. Ayan. Una na ako. Go. Ito pala yung sinabi ko kanina. Medyo mahaba lang If achieving the vision is worth building the team, it is also worth risking the relationship. Yun yung kaninang Building relationships and then risking them to advance the team creates tension for the leader. That tension will force you to make a choice to shrink the vision or to stretch the people to reach it. Galing. Nice. If you want to do big things, you need to take the people out of their comfort zones. They might fail, they might implode, they might relieve their own tension by fighting you or quitting. Risk always changes relationships. If you risk and win, then your people gain confidence. You have a shared history that makes the relationship stronger. Trust increases and the team is ready to take even more difficult challenges. Ganda. Yan. Sige. Okay, ako naman. Tapos mamaya ikaw ulit. Sorry. Leadership is about showing people the way, not just telling them. Siguro kaya sobrang highlight nito sa akin kasi currently meron kaming tinitrain ni Pastor Rob na naggagawa ng shorts natin sa Leeds Park. So, parang hirap, 14 years old guys. So, hindi siya marunong. Marunong naman siya mag-computer. Marunong naman siya mag-ano. Pero, sobrang basic level. So, ngayon, hindi mo pwedeng iwan sa kanya. Correct. Hindi mo pwedeng, sige, kaya mo na yan, figure out mo on your own. Kailangan mong talagang ilakad together na, minimize mo yan, alt-tab, ganito. Ganong level. Kasi pag hindi mo pinakita, hindi nila alam. Correct. And I think, in any situation, sa organization man yun, sa church,
sa business mo. Ganun talaga eh. That's how leadership works. And it takes a lot of patience kasi nakakainis. Lalo na pagka paulit-ulit, nakakainis talaga. So, siguro yung heart here na laging tinuturo ni John Maxwell is really for you to see somebody na growing dun sa area niya na kung saan mo siya gino-grow. And hopefully, siya someday, parang ipepay it forward niya rin. Right. So, yun imagine mo kung ganun yung community natin lahat, di ba? Ang ini-aim natin mag-improve yung kasama natin and all that. Correct. Diba? Tapos yung sila, gusto rin nilang tumulong sa iba, mag-improve. Diba? So, ang ganda ng magiging impact nun sa... May art pa kasi yun eh, no? Yung pagtuturo ng sa Reels. May art yun eh. Hindi pwedeng, ito template eh. Hindi, iba-iba pa yung atake dun eh. Meron siyang isang ginawa at binura niya, tinanggal niya na lahat. Sabi ko, nawala na lahat. Natetest din yung communication mo. Natetest talaga lahat, bro. Patience, communication, yun. So, good experience sa akin. Kasi syempre, di ba, natututo kang mag-lead ng bata. Correct. Diba? Yeah. And nakakatuwa doon kay Riley. Shout out sa'yo, Riley. Kasi siya, talagang dedicated siya. Na kahit na nasasabihan ko siya, napapagalitan ko siya, nasasabihin ko, ang cute mo talaga, bro. Nandun pa rin siya, listening, na ina-accept niya na, okay, ito lang yung level ko ngayon. Siyempre, bato ka pa rin ng, one day, pwede itong maging career mo. Ito yung possible kitain nito, ng ganyan. So, ganun, constantly just communicating and wanting them to become better. Yan siguro yung role natin as leaders. Yeah. Ako, very short, yung you can like people without leading them, but you cannot lead people without leading them. Yeah. Grabe yun, bro. Sorry, ulitin mo pa. Isa pa. You can like people. You can like people without leading them, but you cannot lead people well without liking them. Ganda. Parang siya, long version ng you cannot ask for the heart if you don't... so you cannot ask for the hand if you don't touch the heart. Parang ganun. Longer version. Yeah. And in-encapsulate yung relationship talaga. Right. Yung Level importance ng Galing. Level 2. Isa pa sa mga hinighlight ko, saan ba? Ang dami kasi. Ang hirap pamili. Lahat, importante. Yeah. The highest goal of leadership is to develop leaders, not gain followers or do work. Yan. So, level 4 leadership. Galing. Ang goal mo as a leader is to develop leaders. Kaya, yun pala yung lonely at the top. Level 1 lang yun. Yeah, totoo yun. Kaya ka lonely at the top, level 1 ka lang eh. Tsaka, gusto ko yung, nakalimutan natin yung funny, concept. Pag masyado ka nag-hold on sa position mo, nababrand ka ng mga tao. Nagkakaroon ka ng certain brand. Yeah. Yan na si ano. Yan na si boss. Yan na si ano. Yeah. Okay. Ikaw, Carl. Okay. Wait lang. Tumitingin pa ako. Sige, ako na yung next. Leadership is about making tough decisions and taking responsibility for them. Right. Napakasimple. Pero if you're leader talaga, sa mga indecisive, it will be really challenging. Kasi, I remember nung last year, nung December, namatay yung father ko. Nasa hospital kami. Yeah. Grabe yung decision making. Yeah. Every hour. Tutubuhan ba to? Waiver form ba to? Yeah. Yung mga ganong decisions. And syempre, buhay yun. At ayaw mo ma-realize na pag ano man nangyari sa father ko o sa health niya, kasalanan ko yun. Pero yung tough decision, hindi siya able. Ako lahat ng nagde-decide nun. So, yun ang personal experience ko. Okay. Ito, lastly sa akin, leadership is not about being the smartest person in the room, but about bringing out the best in others. So, I guess yung bottom line ng libro talaga, it's about you leading others to become the best version of themselves. Totoo. Yes. Para hindi ito about you being the best eh. Kasi in every goal, every organization, kailangan mo talaga ng team eh. So, yun, ang ganda nung sinabi niya doon, hindi naman ikaw lahat gagawa. Hindi ikaw pinakamatalino, hindi ikaw pinakamagaling.
but you're developing people na maging magaling sila. Yeah. Tapos sila, imagine mo, sila rin nagiging ganun sa sariling team nila. So, again, paying it forward, ang ganda ng effect, ang laki ng impact tuloy. Correct. Yeah. Yeah, that's it. And sana marami kayong natutunan. Marami pang susunod na book reviews. Ako na-enjoy ko. Yeah. Parang, Dinigest hindi ko natin. nakuha Eh. yun last time. Oo, di ba? Oo. So, pero I invite you to explore pa itong book na to. Pero magandang reminder to sa lahat sa atin. And hopefully, hindi siya intimidating. No? Hindi siya cause ng intimidation, pero actually it inspired everyone. Yeah. Nagalingan pa natin kasi maraming masaserve na tao. Actually, yung buong mundo masaserve natin if we become better leaders. Right. And also, if you have a book that you guys want us to summarize, Pag-usapan natin. at i-discuss. Parang book discussion / book club. summary. Yeah. Online Online book club. Online book, I your think we're virtual learning. Yeah. book club, yes. So let us know lang sa comments and we'll Check it Discuss. out. Oo. Yeah. At sa mga mananalo, wala pa prize. Alright, that's it. Thank you so much. Uy, pero maganda yun ha. Pwede natin gawin yun. may libre. Pangpakulo. Libreng libro. Bibigyan natin Moving sila ng forward. libro. Di ba? Pwede. Abangan natin yan. Pipirmahan ni Koy. Sino to? Bakit gamit na? That's it. That's Lid Spark. And hope to see you sa mga susunod pang mga episodes. See ya. See you.